Kakirs, isang bagong giyera na naman ba ang paparating? Habang abala po ang mundo sa tensyon po sa Iran, may isang nakakagulat na pangyayari ang bigla pong sumabog sa headlines. Ang China ay pinalibutan ang Taiwan. 26 warplanes, 7 Navy ships, sabay-sabay. At ang timing, hindi po aksidente. Ayon po sa ulat ng military ng Taiwan, nakakita sila ng 26 Chinese warplanes, 7 Chinese Navy vessels na umiikot sa isla ng sabay-sabay. Hindi po ito simpleng patrol, hindi po ito routine exercise. Ito po ang pinakamalaking military presence ng China sa Taiwan sa loob po ng ilang linggo. At mas nakakabahala, nangyari po ito sa parehong araw po nang nag-anunsyo po ang United States ng pagpapadala ng karagdagang tropa sa Middle East. Coincidence o kalkuladong galaw? Pakinggan niyo po ito. Sa loob po ng 16 days, tahimik ang China malapit sa Taiwan. Walang major movement, walang escalation. Sabi po ng ilang eksperto, baka papunta na sa kapayapaan. Pero biglang kahapon po ay 26 warplanes agad ang bumalik. Ibig sabihin, hindi po kapayapaan ng katahimikan. Ito po ay paghihintay. Paghihintay po ng tamang timing, paghihintay po ng tamang pagkakataon. At ang tanong po ay, ano ang hinihintay? Habang nangyayari nga po ito, ang United States ay abala po sa Middle East. Nagde-deploy po ng troops, may limitadong military resources, may mga ulat pa na bumababa ang missile stockpiles, nakafocus ang Marines sa Gulf region. At dito na po pumapasok ang mas malaking tanong. Kung kikilos ang China ngayon, sino ang pipigil? Now, hindi lang po ito tungkol sa lupa, hindi lang po ito tungkol sa politika. Ito po ay tungkol sa technology. Ang TSMC ay gumagawa ng halos 90% po ng advanced chips sa mundo. Yes, tama po narinig nyo. 90%. Ibig sabihin, kung mawala ang Taiwan, mawawalang supply chips para sa AI companies, smartphones, sasakyan, military systems. Ang buong mundo po ay titigil. Na sa mga pagsusuri po, posibleng bumagsak po ang stock market ng 50%. At ayon po sa mga ulat, maaring cripple ang economy ng United States. Narito po ang tanong na halos po walang gustong sagutin. Kung umatake ngayon ang China, ano ang gagawin ng United States? Kung kulang ang available troops, abala sa Middle East, tumataas ang presyo ng langis, kakayanin ba nitong tumugon agad? O hayaan mo na? At kung mangyari man po iyon, ano ang mangyayari sa mundo? Kung mag-escalate pong sitwasyon sa pagitan po ng China at Taiwan, hindi lang po ito simpleng regional conflict. Ito po ay may kakayahang mag-trigger ng global chain reaction. Kapag tumindi nga pong tensyon, lalo na kung sabay-sabay pa ito sa kaguluhan sa Iran at sa Middle East, magkakaroon po ng disruption sa global oil supply. Anong mangyayari? Tataas po ang presyo ng krudo sa world market. Magiging volatile ang energy prices, magkakaroon ng panic buying ng langis. Ang resulta, domino effect sa buong ekonomiya. Kapag tumaas po ang langis, naku po, lahat ay tataas. Transportasyon, mas mahal. Produksyon, mas mahal. Logistics, mas mahal. Kaya ang ending po ay tataas ang presyo ng pagkain, tataas ang basic goods, tataas pati serbisyo. Ito pong tinatawag na inflation wave at hindi ito agad-agad humuhupa. Ang Taiwan po kasi ay tahanan ng TSMC, ang gumagawa ng halos 90% ng advanced chips sa mundo. Kung maapektuhan ng Taiwan, naku po, mawawala ang supply ng semiconductors, hihinto ang production ng electronics, maapektuhan ng AI, cars, smartphones. Ang mundo po ay maaaring makaranas ng technology paralysis. Kaya kapag nawala pong confidence ng investors, babagsak po ang stock markets. Global indices maaaring bumagsak. Companies mawawalan po ng value. Investors magwi-withdraw ng kanilang pera. Ang resulta, job losses, recession, financial instability. Now, hindi lang po ekonomiya ang apektado, pati po emosyon ng mundo. Magkakaroon ng panic sa social media, maglalabasan po ang mga fake news, at naku po, magkakaroon din ng fear-driven decisions. Ang mundo po ay magiging mas anxious, mas reactive, mas divided. Para po sa ating bansa, sa Pilipinas, hindi po ito malayo. Ito po ay direktang mararamdaman. Sa gasolina, nararamdaman na po natin ang taas ng presyo. Pagkain, tataas po ang halaga din. Ang pamasahe ay magtataas din. At higit pa, posibleng bumagal po ang ekonomiya. Posibleng mawalan po ng trabaho ang ilan. Posibleng tumaas po ang kahirapan. Ito po ay magiging real-life struggle ng bawat Pilipino. Sa ngayon po hindi pa ito full-scale war. Pero naku po, huwag magkamali. Ang nakikita po natin ay hindi po simpleng galaw. Nagkakaroon na po ng positioning. Ang pag-circulate po ng military assets ng China sa paligid po ng Taiwan ay isa pong malinaw na sinyales na handa na kami. Ito ay parang chess.
Inaayos ang mga piyesa bago umatake. Pangalawa po dito ang preparation, ang paghahanda sa posibleng magiging aksyon. Ang ganito pong deployment ay hindi po instant decision. Ito po ay planado, pinag-aaralan, may long-term objective. Ibig sabihin po hindi ito aksidente. Ito po ay bahagi ng mas malaking plano. Pangatlo po dito, isang warning signal. Babala din po ito sa buong mundo. Sa geopolitics po, ang ganitong galaw ay may mensahe. Hindi lang po para sa Taiwan, kundi para sa United States at allies nito. Ang mensahe, kaya namin kumilos kahit kailan. Pangapat po, the dangerous window. Pinakadelikadong timing na maaring maganap. Habang abala pong United States sa Middle East, maaring ito pong tinatawag na window o opportunity. Sa history po ng digmaan, ang timing ang pinakamahalaga. Kaya talagang alam ng China ang kanilang ginagawa. At panguli po, war is not guaranteed. But again, it is possible. Hindi po ibig sabihin nito ay siguradong may giyera, pero mas mataas po ang risk ngayon kaysa dati. At sa geopolitics, minsan, isang maling galaw lang, sapat na para sumabog po ang lahat. Kaya ka-curious, sa gitna nga po ng ingay ng digmaan na ito, ano bang sinasabi ng ating Panginoon? Sa Matthew 24 verse 6 po sinasabi na makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng digmaan. Ngunit huwag kayong mabagabag. Ang digmaan po ay hindi bago. Ngunit may kahulugan. Mula pa po noon ang mundo ay may digmaan na. Ngunit hindi po ito random. Ito po ay paalala na ang mundo ay may sugat ng kasalanan at nangangailangan talaga ng Diyos. Pangalawa po, huwag matakot. Maganda, magkaroon po tayo ng spiritual readiness. Hindi po sinasabi ng ating Panginoong Hesus na magpanik kayo. Sinasabi niya po na huwag kayong mabagabag. Ibig sabihin po manatiling kalmado sa gitna po ng kaguluhan, manatiling matatag sa pananampalataya, at manatiling handa sa anumang mangyari. Pangatlo po, ang tunay po na laban ay hindi po nakikita. Alam naman po natin na sa likod po ng mga bansa, sa likod po ng mga leader, may mas malalim po na labanan. Isang laban na kung saan laban ng katotohanan sa kasinungalingan, laban ng liwanag sa dilim, laban ng pananampalataya sa takot. Pangapat po ay huwag po nating kalimutan na himukin ang buong mundo na manalangin para sa kapayapaan. Sa halip po na matakot tayo, tayo po ay tinawag na manalangin. Ipanalangin po natin ang kapayapaan ng mundo, ang karunungan ng mga lider, ang pagbabago ng puso ng mga makapangyarihan, na naway baguhin po ng Diyos ang bawat puso ng mga namumuno. Napiliin po ang pagkakaisa kaysa sa digmaan, ang pagtutulungan kaysa sa pagkawasak. Kaya ka-curious, habang ang mundo po ay nakatutok sa Iran, may isang tahimik ngunit mapanganib po na galaw sa Taiwan. Isang kwento po ng kapangyarihan, timing, kontrol at estratehiya. Ang tanong po ngayon, ito ba ang simula ng mas malaking digmaan? O isa lamang itong babala ng mas matinding darating pa? So habang patuloy nga po ang galaw ng mundo, habang umiikot nga po ang mga eroplano, habang nagbabantay po ang mga bansa, isang bagay po ang malinaw, hindi pa tapos ang laban. At ang kasaysayan ay patuloy po na sinusulat, hindi lang po ng mga makapangyarihan, kundi ng bawat desisyon, bawat panalangin, at bawat pusong pumipili ng pananampalataya kaysa sa takot. Kaya kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng analysis na may kasamang spiritual insight, i-like niyo po ang video na ito, i-share, at huwag pong kalimutan na mag-subscribe upang maging updated po kayo para sa mga maiinit na balita. At i-comment niyo po sa ibaba, handa ako kung naniniwala kang dapat maging handa at hindi matakot. God bless po sa ating lahat.